Alam niyo ba na habang maraming non-Catholics na nagsuri at naging Catholic defenders, marami rin namang inosenteng Katoliko ang naging Protestante at minsan pa naging Muslim? Nakakalungkot pero totoo. Paano sila nakumbinsi, Ma'am Ivana? Paano nahikayat ang mga inosenteng Katoliko? Ako na ang sasagot, Shem. Una, hindi alam ng mga nominal Catholics, Katoliko lang sa pangalan, ang kahulugan ng Protestante. Ang Protestante ay protesta, pagtutol sa orihinal na simbahan. At kung hindi mo alam kung ano ang orihinal na simbahan, paano mo ito ipagtatanggol? Panurin itong may kaugnayan sa simbahan. We are affiliates of that church. We are believers of that church. We are imitators of the true church. So we do not claim that we are the true church. The original church is the true church. And that is the only and the one and only true church. The original church that was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and their news and their preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. So we be only and the one and The original church reached in the Philippines by the Bible. Sa mga hindi nakaunawa ng English, ito ang kanyang ibig sabihin na ang totoo simbahan ay nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng Biblia. Parang ganito yon. Ang Biblia ang nagdala nila ni Magellan na mga Katoliko sa Pilipinas. Pero dito tayo sa ikalawa, pinapaniwala ang mga inosenteng Katoliko na walang relihiyon ang makapagliligtas. Sabay basa ng John 3:16, For God so loved the world. Dito na pumapasok ang Christ alone, Bible alone, faith alone, at iba pang alone. At doon, naniniwala na sila. Nangyari yan, bro. Kasi hindi sila nanood ng mga debate, CFD versus Protestante. Gusto lang nila makita ang one side of the coin. Pero hindi rin natin sila masisi kasi pinagbawalan silang makinig, manood o makipag-debate. Tulad ng Born Again versus Father Darwin. Ako na sa pangatlong dahilan. Iniimbitahan silang magtanong sa ibang sekta. Pero ang sagot ay laging laban sa Katoliko. Halimbawa, rebulto. Teka, kapatid. Akin yung rebulto. Yan ang pangapat. Maraming inosenteng Katoliko ang pinaniwala na rebulto ang sinasamba nila. Sabay testimony, sa Katoliko pa ako, rebulto ang sinamba ko. Dahil sa pagka-inosente, nag-aral sila, pero hindi para unawain, kundi para atakihin ang Katoliko gamit ang Deuteronomio 5:8-9. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuan sila ni paglingkuran sila. Ginamit ang talatang ito para ipinta ang Katoliko bilang sumasamba sa rebulto. Pero hindi nila naunawaan ang konteksto na ang talata ay babala laban sa idolatriya, hindi sa paggalang o paggunita. Hindi ko sasabihin kung tagumpay sila. Para panoorin niyo ang debate. At alam niyo ba, kapatid, isa pa sa mga dahilan kung bakit marami ang bumalik sa Katoliko? Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya. Ngayon, hindi mo na kailangang pumunta sa malaking library para mag-research. Isang search lang sa Google, isang tanong lang sa AI, makikita mo na ang kasaysayan ng simbahan, ang mga dokumento ng early church fathers at ang mga debate na dati ay tinatago. Ang dating tinatakpan, ngayon ay nabubunyag. Ang dating pinipigilan, ngayon ay napapakinggan. At ang dating inosente, pero mayroong nanatiling ngayon ignorante. Iniignore ay pa rin ang mulat na. katotohanan. At ang ito ang masaklap. Lumipat lang ang sekta dahil binigyan ng noodles, bigas, scholarship, financial support. At minsan pa, sabi ni Father Dawin, motorsiklo, Rusi. O alam lang nilang pinadaanan ng mga martir. Si Lorenzo Ruiz, pinahirapan sa Japan. Si Polycarp, sinunog ang buhay. Si Perpetua, pinakain sa hayop.
Si Thomas More, pinugutan ng ulo. Lahat sila hindi bumitaw. Pero ngayon, may bumibitaw kapalit ang pansamantalang kaginawaan. Hindi ba itong tunay na trahedya? Sa kabuuan, ang mga nahikayat na Katoliko ay walang alam sa history ng simbahan, paggawa ng Biblia, early church fathers, walang alam kung sino ang mga founders ng mga sekta at lalo na kung sino ang nagtataag ng Katoliko. Hindi ito tinuro sa sekta na kanilang sinaniban. Kung alam lang nila kahit sa isa sa mga ito, tulad ng kung sino ang gumawa ng Biblia, doon pa lang mag-aalangan na silang lumipat. Pero sa kabila ng lahat, may bumalik. Alam niyo ba kung sino-sino ang mga bumabalik na naging tinik pa sa lalamunan ng mga protestante? Abangan, pero higit pa roon, may mga protestanteng by birth na pumanig sa Katoliko. Alam niyo ba kung bakit? Bakit kaya? Yun ang tanong. Dahil sa debate! Ang debate nila ni Ramil Parba ng INC at FR Darwin. Doon na ihayag ang mga nagbanggaan na mga kasinungalingan. Halimbawa na lang sa founder. Ang founder daw ng Katoliko ay si Ignatius at minsan si Emperor Constantine. At sa kanilang magazine ay si Emperor Justinian. Hanggang silang tatlo na ang founders. Kaya marami sa mga INC ang nalito. Pero sa mga Katoliko ay lalong lumiwanag. Dahil sa debate, ang mga pagputol-putol na dokumento at verses ay nailangtad. Kaya ang pari ang nagdugtong para maging buo. Sorry ha, yan ang personal na pakinggan. Panoorin ninyo rin ang video. Marami ang maliwanagan. Kaya payo ko, wag lang makinig sa isang panig. Makinig sa magkabilang panig. At kung maaari, magtagpo sila sa debate. Kaso lang, clever ang ibang sekta. Pinagbawalan ang kanilang mga miyembro na manood, makinig o makipag-debate. Gusto nilang ikulong ang isip ng tao sa kanilang doktrina at talian ng pinipiling teksto. Nakakaawa. The truth should set you free. Tama ka, kapatid. At ang mga teksto nila ay ang pang-atake lang sa Katoliko at wala silang teksto pang depensa. Kaya ang karamihan sa kanila ay magtanong lang, atake yon. Hindi sila gustong tanungin dahil hindi sapat ang teksto nila sa depensa. Gusto niyong pruweba? Magmasid kayo sa mga talakayan sa YouTube. Idagdag pa natin na isa sa malaking dahilan ng paglipat tungo sa Katoliko ay ang mismong karanasan. Nakita nila ang mahal nila sa buhay na sinapian ng masamang espiritu. At pinalayas ito ng Katolikong pari gamit ang sakramento at dasal ng simbahan. Tulad ng testimonya ng isang INC, born-again prayer didn't work, but the rosary did. Lahat sila lumipat sa Katoliko. Ang ibig mong sabihin dahil sa exorcism? Kapag exorcism na kasi ang usapan, sa pelikula man o totoong buhay, walang ibang relihiyon ang bida. Ang relihiyon lang na may pinagmalaki na krus. Wala pa akong nakitang exorcist ng ibang sekta na gumamit ng sacramentals. Ituloy natin tungkol sa debat. Dito talaga makita kung nagsisinungaling ka dahil may cross-examination. Kaya ako, ayaw kong basta maniwala na lang sa pamamahayag na walang tanungan. Tanungan na galing sa labas, ha? Hindi yung sila-sila lang ang nagtanungan at scripted pa. Alam mo ba ang kwento ni Jared Almasora noon ng MCGI? Mahilig siyang makipag-debate sa mga Catholic defenders, sa mga bigoting CFD sa punto por punto. At kay Boy Letra at sa Muslim, para siyang si Eli Soriano. Pero natalo siya sa debat. Natalo siya sa dalawang tema. Si Santa Maria ay ina ng Diyos. At ang temang, ang iglesia na sinaniban niya ay ang tinayo ni Kristo. Hindi niya tuwirang masagot ang mga mabigat ng katanungan. Ang masaklap dahil sa debating iyon, si Jared Almasora ay hindi lang naging Catholic defender, naging Protestant attacker na. Pinasok ang mga religious online programs
at nakipagdiskusyon doon sa protestante at sa mga dati niyang kasamahan. Sinusuyod ang mga kalye, hinaharap ang mga protestante na naghihikayat ng mga inosenteng katoliko. Sakit na siya sa ulo ng MCGI at sa ibang sekta. Kung ayaw niyong maniwala, panoorin niyo ang videos niya sa YouTube. Sa huli, ang pananampalataya ay hindi lang damdamin. Ito ay kaalaman, kasaysayan, at katotohanan. Ang mga dating protestante na naging katoliko at ang mga katolikong bumalik matapos maglakbay sa ibang sekta, lahat sila may isang kwento. Naghanap sila, nag-aral sila, at natagpuan nila ang katotohanan. Hindi lahat ng nagtano ay naligaw, pero lahat ng nagsuri may pag-asang makabalik. At kung ikaw ay naguguluhan, baka panahon na para magtanong at makinig, hindi lang sa isang panig kundi sa buong kwento tulad ng ginawa ng karamihan. Thank you for watching this episode of Don't You Know, and let's do the logic. If you found this topic meaningful, don't forget to like, comment, and share with someone who needs clarity and faith. Subscribe and hit the notification bell so you won't miss the next deep dive into truth and theology. Together, let's keep asking, thinking, and believing with logic and love. See you in the next episode.